Magandang araw sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po ang inyong guro, Sir Jim Madera. Pagpasok ng taong 2020 ay marami ng di magandang pangyayari sa ating mundo. Ang pagputok ng bulkan, mga lindol, pagkasunog ng mga gubat, at ang pagkalat ng di pangkaraniwang karamdaman. Ilan lamang ang mga ito ang nakasulat sa Biblia. Sinasabi sa Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. Ay lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ganon din ang sinasabi sa Thessalonica, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Bilang mga Kristiyano ay nalalaman natin na magaganap ang mga bagay na ito na ang pagdating nito ay tulad ng pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Paano natin haharapin ang ganitong mga pagkakataon? Sinasabi rin sa unang Thessalonica 5:8, ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Una, maging matino ang ating pag-iisip. Huwag tayong magpanik o magulumihanan sa mga naririnig na balita. Maging mapagmatsyag sa ating kapaligiran at mapanuri sa mga balitang kumakalat. Bilang mga Kristiyano, iwasan nating maging parte ng problema bagkus tayo maging solusyon sa problema sa pagsunod sa mga alituntuning ipinapatupad. Sa Lucas 21:34-36, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ang ikalawa ay isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Sinasabi sa Santiago 2:18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Naniniwala tayo sa kasabihang, a family that prays together stays together. Ang ating sama-samang pananalangin bilang isang pamilya, bilang isang iglesia, bilang isang bansa ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin. Sinasabi sa Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo ang sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ikatlo, isuot natin ang baluti o ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako kung tayo ay lubos na mananampalataya sa kanya at mananangan sa kanyang mga salita. Mababasa natin sa aklat ng mga awit 91:14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Ano ang dapat natin gawin bilang isang Kristiyanong bansa? Ang nais ng Diyos, tayo ay magpakumbaba sa paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanang nagawa, manalangin na tayo ay kahabagan at kaawaan, hanapin siya at ang kanyang kalooban at talikuran ng kasamaan ng ating bansa. Ito ang sinasabi sa Pangalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba
manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ang mga bagay na nagaganap sa ating kasalukuyang panahon ay mga propesiya na nakatakdang mangyari o tiyak na magaganap na nagpapahiwatig ng dakilang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa pahayag 22:6, "At sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugod sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon." At ito ang tiyak na magaganap. Sa unang Korinto 15:51-53, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Ganun din at sinasabi rin sa pahayag 1:7, "Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap, at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen." Handa ka na ba sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesukristo? Salamat sa inyong panonood. Kung kayo ay napagpala sa videong ito, maaari po kayong mag-subscribe upang maipabalita sa inyo ang mga darating pang mga kaalaman tungkol sa ating buhay espiritual, upang tumatag ang ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Ito po ang inyong guro, Sir Jim Madera, nagsasabing, peace be with you.